why friendships end. Not every friendship lasts forever. Minsan may mga dahilan na unconsciously or hindi natin sinasadya na nag-e-end yung friendship natin. May mga reason kung bakit gustuhin man natin na magstay sila sa atin, na yung friendship natin ay lifetime sa kanila, yung bigla na lang nawala ng sigla, or bigla na lang naramdaman na natin na hindi na sila yung katulad dati, o hindi na tayo katulad dati sa kanila. Sa buhay natin, lalo na ngayon na nasa age of social media tayo, nandiyan ang Instagram, ang Facebook, nagkakaroon na lang tayo ng komunikasyon sa mga kaibigan natin through social media. So, mahirap kasi hindi ganun kadali. Although madali mag-type, hindi siya ganun ka-applicable kung susumahin natin. Kasi ngayon ang mga tao mas gusto yung digital. Yung isang click hi, andyan na yung reply. Pero yung ability kasi natin na makipag-communicate nawawala na epektibo. Hindi porke text mo tayo or masasabi mo yung friendship natin ay ganun kalalim. Kasi madaling mag-type eh. So, hindi tayo ganun nagko-connect. Unlike kung magkausap tayo or nakikita tayo. Yung mga kabataan ngayon, lalo ngayon sa panahon, mas maraming oras sila sa online kesa yung kapag-usap or kapag-kita sa mga kaibigan nila. Kaya, kung mapapansin natin, yung mga tao or yung mga tinuturing nating kaibigan, parang may darating, may aalis. So, madalang yun nag-stay. Ito yung mga possible na reason bakit nag-e-end yung friendship natin. Number 1, making an effort becomes harder. Ibig sabihin, no efforts required. Ito yung mga chances na hindi natin kailangan mag-exert na effort. Kunyari, yung kaibigan natin, kaklase natin, or kasamahan natin sa work, or schoolmate natin. So, hindi tayo nag-exert na effort kasi araw-araw tayo papasok eh. Araw-araw natin sila makikita, araw-araw natin sila makakausap. So, yung bonding nandoon. Pwedeng lunch break, pwedeng before mag-umpisa or after ng umpisa ng klase or ng work, nagkakaroon ng bonding. Kahit simpleng chat lang, simpleng kwentuhan, simpleng biruan, nandun yung bonding. So, yung mga kaibigan na nakasama natin sa madalas natin napupuntahan, yun yung mga effort ba na hindi natin kailangan na todo-todo kasi malapit lang sila. Number 2, one party stops replying to messages. Sa panahon ngayon, ang dali eh. Pero aminin mo, kahit ikaw, yung simpleng hi, hindi mo pa agad marereplyan kasi busy ka, or may ginagawa ka, or iniisip mo, ano naman kaya naisip niya, bakit bigla niya ako naalala, or naku, at kung ano-ano lang naman sasabihin niya, mamaya ka na, later ka na lang, o kaya bukas ka na lang, o kaya sabihin ko na lang na mislook ko yung message mo, or pwede rin na dahil naiinis ka sa tao, pwede nasa spam siya, or kung nakukulitan ka, ilalagay mo siya i-mute pa siya para hindi mo masyado napapansin or hindi mo siya basta-basta marereplyan. Yung mga simpleng ganun, nagpapakita na yun ng nawawalan ka na ng gana dun sa tao, dun sa tinuturing mo kaibigan. Nawawalan ka na ng amor na makibalita or malaman mo kung ano yung reason bakit kanya tinext. Kasi tututusin, ang text ang dali lang eh. Hi, sagutin mo na ng hi. Minsan automatic pa. Pipindutin mo lang yun, nandiyan na kagad, diba? So parang walang-wala talagang ka-effort.
Number 3, you no longer live in the same place. Yun ang isa pa sa mga possible na reason. Kunyari, magkapit-bahay lang kayo. So, mabilis lang ang huntahan nyo, yung kwentuhan nyo, tatawid ka lang or nasa kabilang street lang. Kung gusto mo siya makausap, nandyan lang, pwede kayo makikain sa isa't isa or pwede ka matulog sa bahay nila o vice versa, siya naman ang pupunta sa bahay nyo. So, nandun yung talaga yung masasabi mo close. Usually, yan yung mga taong naging kababata natin. Yung mga, or naging kaklase natin na malapit lang, na konting kibot, pupunta na tayo sa kanila. Ganyan usually yung mga ganap ng mga panahon na wala pang cellphone. Yung kapag meron kang hindi alam sa lesson mo, pupunta ka sa kaibigan mo, magtatanong ka, gagawa kayo sabay ng project, hindi tulad sa panahon ngayon na online na, isang text mo lang, isang tawag mo lang, nandiyan si Google, tulad dati, mag-share pa kayo, lalo na kung magkukulang sa libro, may chances na yung magkalapit ang bahay or magkapit bahay, nag-share sila sa isang book. So, nandun yung bonding nyo. Pero kung mahihiwalay siya, sa umpisa, siguro lalo ngayon kung may cellphone, kamusta ka na, namiss kita. Pero kalaunan, yung kamusta na yun, yung text na yun, or yung phone na yun, nababawasan yun. So, yun malaking rin yung mapalayo ka ng lugar sa kaibigan. Number 4, and sa tingin ko ito yung pinaka main reason bakit nag-e-end yung friendship natin is yung broken trust. Kasi once na nagkalamat yan or may nagawa ka or may nasabi ka sa isang kaibigan, sa isang tao, hindi madaling magpatawad. Siguro depende sa nagawa, depende sa pangyayari, depende sa sitwasyon, mapapatawad mo siya. Kasi syempre, hindi pinagsamahan kayo, lalo na kung matagal. Pero hindi na katulad dati. Kasi magkakaroon ka na ng fear, ng doubt. What if yung may mangyayari na mahahawig doon? Nandun yung fear mo na baka maulit-ulit yung ginawa mo sa kanya or yung ginawa niya sa iyo. So, dun pa lang, magkakaroon na kayo ng gap. Yung tinuturing mo siyang kaibigan, pero hindi na ganun komportable na. Kunyari, meron ka nasabi sa kanya, tapos yung siya naman, nasabi niya rin sa ibang tao na pwede ikapahamak mo or ikasira mo. So, kapag may mga instances or may pangyayari na gusto mo rin i-share uli sa kanya, magdadalawang isip ka na. So, maghahanap ka na ng iba na pwede mong pagsabihan. So, dun pa lang, yung loyalty mo, yung trust mo na wala na sa tao. Kumbaga, nandyan kayo as friend para doon sa pinagsamahan nyo na lang. Hindi na doon dahil sa nandun yung tiwala. Kaya yung tiwala, malaking bagay yan sa anumang relasyon, lalong-lalo na sa kaibigan. Kasi kunyari sa magjowa o sa mag-asawa, pwede kayong maghiwalay, pwede rin mag-reconcile, pwede kayong magkabalikan. Pero sa magkaibigan kasi, pwede magpatawaran, pero hindi magkakalimutan. Number 5, the friendship no longer holds the comfort it once did. Ibig sabihin, hindi ka na komportable dun sa tao or may nangyari na hindi mo na siya kapalagayan loob. May mga pangyayari kasi na minsan hindi mo man ginusto or hindi mo man binalak. May mga bagay na kapag nagkaroon ka na ng doubt sa tao, hindi mo na babalakin pa na i-pursue yun. Kasi kumbaga hindi na ganun ka 100% na palagay ka. So, once na nakaramdam ka na hindi ka komportable, hindi mo na itutuloy yun. So, hindi mo na siya ituturing kung paano mo siya tinuring before. Sa nakalipas natin buhay, merong mga kaibigan tayo na na-meet, na nag-stay, pero madalas
nawala sila or lumayo sila or tayo ang lumayo, minsan hindi maiwasan na i-blame natin yung sarili natin. Kasi baka nagkulang tayo ng effort. Baka kung nag-exert pa tayo ng sobrang effort, baka nag-stay sila. Pero come to think of it, yung friendship kasi hindi yan isang side lang. Dapat dalawa kayo. So kung nag-effort ka, dapat si friendship nag-effort din. Kasi kung ako lang ng ako or ikaw lang ng ikaw, hindi magiging successful yung friendship mo. Hindi pwedeng ako lang ang mangangamusta sa'yo. Ako lang magpaparamdam sa'yo. Tapos ikaw ini-ignore mo ko. Tapos ikaw parang tinitake for granted mo yung effort ko, yung pagpapakita ko sa'yo ng pagmamahal. So, tulad ngayon na nasa social medias na panahon tayo, dapat hindi sapat yung nagre-reply tayo or nagte-text tayo. Dapat gumawa ka ng move, ng effort. Yung hindi lang sapat na kamusta. Sagutin mo yung call niya or make a call. Ikaw mismo ang tumawag sa kanya. Makapagkamusta ka. So in that way, kahit hindi kayo magkaharap, yung interaction niya, nagkakaroon kayo ng bonding emotionally. Then, kung may chances, mag-appoint kayo ng time na magkita. Kasi iba pa rin sa kaibigan yung meron kayong eye-to-eye contact. Yung magkasama kayo na nag-uusap kayo, mas nananamnam mo na naiintindihan ka niya or yung friendship nyo mas nagkakaroon pa ng bonding, ng nagiging strong siya. Kasi yung minsan kahit na best friend natin, kung malayo sa atin, tinuturing natin siyang best friend, pero kung iisipin mo yung kapitbahay lang natin na tinuturing natin friend, pero sila yung lagi natin nakakausap, nakakasama, unconsciously, sila na yung nagiging close friend natin. Pero dahil nakasanayan na lang natin na si best friend, kahit malayo ang tinuturing natin best friend, unconsciously, yung lagi natin kasama, lagi natin nakakausap, sila yung masasabi mo na at the moment, sila yung kaibigan natin. So, may